Maayong adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis, sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis. Gikan dinhi sa Immaculada Conception Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental, kini na usab si Father Jesse Langgam, magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa ikatulo nga semana sa Adbyento. Disyembre 23, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagasaulog ganihang kadlawon sa ikawalo ka adlaw sa Misa de Gallo o Aguinaldo Mass. Unyang gabi ikasiyam na nga simbang gabi. Duol na kaayo no ang pagkatao sa Ginoo sa Pasko. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan nagahandom kang Saint John of Canty, usa ka pari na ilasad siya sa ngalan nga Saint John Cantius. Natawo siya sa Canty, sakop sa Krakow, sa nasod sa Poland. O tibuok niyang kinabuhi, nagtudlo siya og scripture, in the University of Krakow, where he is said to be noted because of his piety and his kining humble and unassuming spirit of charity during his professional life. No? Mapausanon, panpuno sa paghigugma nga pari. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinyas sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya, unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon ining bataa? Kay tataw kaayong ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ayong buntag pag-usab mga igsuon ko diha ni Kristo og happy weekend kaninyong tanan. Again, sama sa akong giingon, ikawalo na karon no kaadlaw sa atuang pagsaulog sa mga Misa de Gallo, unyang gabi ikasiyam ka simbang gabi na. And there's no difference actually no yan ang maong celebration simbang gabi, only that simbang gabi is celebrated kining anticipated mass no. Munang i-celebrate siya anang gabi no, anang gabi. Ang Misa de Gallo sa kaadlawon gayod. And I hope nga hapit na mo tapos ang siyam ka mga adlaw, I hope our reflections no sa pipila ka mga adlaw nga atong gipasidunggan si Maria nga mahimong inahan sa manunubos nining siyam ka mga Misa de Gallo o siyam ka mga simbang gabi, nagtabang nato no to deepen our understanding of the meaning of the incarnation of Jesus, the original event of Christmas. Wala man gyulaing event nga atong handumon sa Pasko, ang pagpakatao sa atong Ginoong Hesus. Sa atong mga pagbasa karong adlaw mga igsuon, if you have heard of, especially of the first reading, nadungog nato no si propeta Malakias, who speaks about one who will go before the coming of the Lord. Nagisgot si Malakias, si propeta Malakias, ini usa ka propeta, usa ka mag-uuna no sa Ginoo. And we take these words to point to John's role as the precursor of
our Lord Jesus. Salmo usab, mga igsoon, nag-describe sa susamang relasyon to the relationship that John had with God. Kung unsay naa ang Ginoo o si San Juan Bautista. That of someone being obedient to God and desiring to learn the ways of the Lord. Kining usa ka tawo nga masinugtanon sa Dios ug nagasunod sa iyang mga paagi, so that he could prepare the pathway for the Lord. Sounds to me very, very John the Baptist. Og diha gyud sa ebanghelyo, natawo si Juan Bautista, ipakatawo siya ni Isabel, iyang inahan. Where there was a bit of a wrangle between Elizabeth, the mother, and the neighbors. Tunay murag gamay nga kanang confusion, no? Panagbangi, no? As to naming the boy, no, sa ingalan nila. Nakip kani mga relatives ni Elizabeth o ni Zacharias. They were there and they were to name the child, no? And there, while choosing the name, tunay gamay nga panagsumpaki nilang duha. The neighbors and relatives of both Elizabeth and Zacharias wanted to follow the tradition, no, of naming the child, to name the firstborn son after his father. Umunay tradisyon nila. But Elizabeth and Zechariah wanted to name him John. Well, first things first, the angel Gabriel already asked Zechariah to name the child John. Juan, ang ingalan. Kiingnan na si Zacarias, no, sa anghel, nga hinganlan gyud siya, og Juan. Amang na si, atong dumdumo, no, balik kamay ang backdrop sa Ebanghelyo, kung kadumdum ta, dito pa lang sa templo, wala pa kauli si Zacarias, naamang na siya. But it's amazing to hear Elizabeth naming the child John. Tungod kay si Zacarias raman tong giingnan nga Juan, ang ingalan sa bata. Well, imagine how kining naggiunsa pagkatakdo ni Zacarias ug Isabel nga ang ingalan sa bata Juan, John. Well, it's I think because Elizabeth knew exactly that John was a gift to him, no, from God, no. Gasa si Juan ngadto niya. So mo niya nga si Elizabeth ug si Zechariah, they have one name for the baby. It's John. Juan ang ngalan nila. The name John did not come from the parents of John. Wala magikan sa ilahang ngalan, wala pod magikan sa ngalan sa ilang mga paryente. Gani ang mga paryente ni Isabel o Zacarias miingon man, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. The name did not come from any of them, but the name of John comes one and only from God. Like Jesus in Matthew chapter 1 verse 21. The name of John was given to his parents by the angel Gabriel before he was born. Asa sa Luke chapter 1 verse 13. Ang ngalan nga Juan gikan gyud mismo sa Ginoo. Wala pa lang matawo si Juan, ginganlan na siyang daan sa Ginoo because he was chosen. And I think it reminds every one of us, pahinumdum ni alang natong tanan, long before we were born, we were already written at the palms of God. No? Nasuwat na ta sa iyang palad. And long before we were named, ginganlan sa Ginoo, ginganlan sa atong mga ginikanan. Ang atong mga ngalan naana sa hunahunag panumduman sa Ginoo. Ingon ana ta ka pinalangga sa Ginoo mga isuon. Mabitaw ni nga dinhi sa katapusan sa ebanghelyo, ang mga paryente o mga higala silingan ni Zacarias ug Isabel na hinganghan na lang gyud sila, no, kay matod pa nila kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Well, we may not be having the same miracle of our birth like John, but I think we all have the same calling
the same dignity, the same love we receive from God, no? Like what John received, no? from him. No? Kita pod mismo, ingon ana naka-precious, no? sa mata sa Ginoo. Long before we were born, we were already known by God. Naila natas Ginoo. O gipili natang niya ang daan nga higugmaon tibuok natong kinabuhi. Ang ngalan nga Juan mga igsuon o John in English sa Hebreo gikan ni sa pulong Yohanan or Yehohanan, which means Yahweh is gracious. Ang Ginoo puno sa grasya. Tinuod biya gyud. And I think Isabel or Elizabeth knew that God is all the author of what she has received through John, the son, yung anak. Mao ni nga nagtakdo ang iyang ngalan, nga ingala niya Juan. Kay kahibaho siya nga ang Ginoo manggihatago niya. God was gracious to Elizabeth and Zechariah. Nga mo'y naghatag nila sa bata. Bisan kon tigulang na sila kaayo. O bisan kon si Elizabeth, she was barren. Dili siya makaanak. I think this is also another reminder for us, no? That in moments where we may seem to feel as if we are barren, kana bang murag wala sad tay bunga sa atong tagsatagsa ka mga kinabuhi. In many levels of our lives, na ang mga higayon nga ang ato ang barrenness tungod sa ato ang mga failures, tungod sa ato ang mga giisip nga fruitlessness, o baka mga desolation in our lives. Yet, sama sa nahitabo ni Isabel o Zacarias, it is in this desolate moment, in these desolate moments and realities atong kinabuhi, where God is being born within us. Diha ni anang mga higayon nga kita barren sa atong hunahuna o fruitlessness nga mubunga ang Dios diha sulod nato. I think this is because dili man kita ang dunay gahom, no, nga mupabunga sa ato ang tagsa-tagsa ka mga paningkamot. Ang atong tahas maulang ang mubuhat. Ang atong tahas maulang musangyaw sa maayong balita. Ang atong tahas maulang nga mahimo tag saktong ehemplo ug magsasangyaw sa ebanghelyo. The rest is up to God. The rest is up to Him. To Him who has the power to change the hearts of men. Naa niya ang tanan. Just as God made possible the birth of John despite the barrenness of his mother, our own barrenness and desolation are less cursed than as a preparation for something special. Dili ni kay kalimtan tawag gisalikway sa Dios mo nang wa ta kaayoy bunga ta kaayoy epekto no sa kinabuhi sa ubang mga tao. But I think this is more than of a preparation for something very, very special. Indeed, John will become a symbol of God's merciful kindness, preparing the people for the coming of plentiful salvation in Jesus Christ. Dili tingali nato makita, no? Diha karon. But I think we are part of the preparation for that coming of God, no, into people's lives, no. Diha pinaagi sa atong mga paningkamot ug buhat na andam ang daghan lakip ng atong kaugalingon sa pag-abot sa Ginoo. From his birth until his martyrdom, dihang namatay siya, dihang ipapunggutan siya sa ulo ni Herodes, ang kinabuhi ni Juan mga igsuon is a life fully dependent on the grace of God. Wala gyud laing gisaligan si Juan, dili ang grasya ra gyud sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Juan mga igsuon nagtudlo kanato a life that is fully dependent on the graciousness of God.
Kita po unta no, magputbaton o kinabuhi nga nakadepende kanunay og nagasalig sa Ginoo. This is living life to the fullest. Kanang tinuod nga pagpuyo sa kinabuhi nga naa sa kinapungpungan na niini kanang ang tanan himong gisalig sa Ginoo. And John showed us that living a life to the fullest is to fully give our lives to others and to God. May laing gibuhat si Juan. Ang iyang kalanon, dulon ug dugos, ang iyang sinina, mura gito, panit. But every day, he was preparing the people for the coming of God. What he did was to embody being the precursor of God, no, to the many. O sa iyang kinabuhi, gipakitaan taniyag ihemplo sa usa ka kinabuhi nga wala lang, buhat lang, no? Alang sa mga nagkinahanglan, alang sa uban, no? Alang sa ilahang well-being, and for God, nothing else. Para sa uban, para sa Dios. And matod pa niya, the more he decreases, God increases. Mao po din nato mga igsuon. The more we decrease our attention and attachment on ourselves, no, and increase our attention and focus on the will of God and on others, the more we live free and fulfilling sa kinabuhi. The more nga atong kunhod ang atong paghunahunas kaugalingon o mas palabihon ang paghunahuna alang sa kaayuhan sa uban o sa Ginoo. Pagsunod sa iyang kabubuton, mao nang panahona nga makapuyo ta og kinabuhi nga malinawon, free o fulfilling nga kinabuhi. Like John, our lives is a preparation to the plentiful redemption of Christ. Ang atong mga kinabuhi, pagpangandam alang sa Ginoo. Like John, we are all precursors for the coming of the greater glory of Christ that will give life to others. Nining Pasko, mga isuon, above all, like John, sama ni Juan, may we truly experience and remember the graciousness of God all throughout our lives, no? Despite the many failures and frustrations that happens in our lives, nining tuiga. Usugat taglaing tuig na pod, no? Human sa Pasko, ibagong tuig man dayon ang sunod. I hope we will continue to do what we are asked of from God. Mao nga mahimong mag-uuna, magsasangyaw sa iyang ebanghelyo, ug buhing panig-ingnan timaan sa iyang kamaayo ngadto sa uban. Hinaot pa unta. Mga igsuon, dinhi na lang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlawan nagsunod adlaw-adlaw nining atong programa og pamalandong. Labi na gyud sa atong mga social media platforms, listeners sa YouTube ug sa Facebook. Daghan kayong salamat ninyo sa mga naabot na sa lagyong dapit, no, diha sa Facebook ug YouTube kaninyong tanan. Maayong adlaw ug maayong buntag ug happy weekend. Ugma pohon kanang hapit na gyud, Pasko na gyud kay Domingo naman ugma, no. Ugmas gabi, midnight mass na, no. I hope you will all celebrate your weekend, which is also Christmas time, full of love uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Merry Christmas ninyong tanan ng mga nasunod nining programa nining atong pamalandong. Hinaot ko nga ang gugma nga inyong masinati atong masinati panahon nining Pasko mahimong atong instrumento o dasig nga makapaambit nato, makapaambita, no, sa maong kasinatian sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Salamat kaayo ninyo. Salamat usab sa mga listeners nato diha sa mga dapit, no, nga kusog kayo talabi na diha sa Uzamis, particularly diha sa Uzamis di inaa diha ang atong istasyon, no. Kaninyong tanan daghan kaayong salamat, no, sa mga suki natong tigpaminaw uban namong duhan ni Archbishop Martin. Kaninyong tanan daghan salamat. Merry Christmas and advance Happy New Year ninyong tanan. Mga taga Banyadero ak mga suki pud nga tigpaminaw, no, salamat kay ninyo. Mga suod nga higala, no, diha sa Banyadero daghan kayong salamat. Sa pamilya Lubitania, sa pamilya Canunio, sa pamilya
Stose, sa pamilya Novo, sa pamilya Perez, good morning, no? Sa pamilya Sapero, sa pamilya Kong, sa pamilya ni Rodel Ogema Alamilio, sa pamilya Idol, good morning, no? Sa pamilya Tumataw, sa pamilya Oringot, sa pamilya Takan, Los Santos, Caruso, good morning ninyo diha, no? Salamat kaay ninyo. Sa pamilya Asok, no? Sa pamilya Filipino, sa pamilya Hukson Gamboa, sa pamilya Liagas, sa pamilya Lahay-Lahay, Auman, Hermoso ug Lagat, good morning, no? Sa pamilya Primasyo, sa pamilya Kalimpusan, sa pamilya Muñoz, maayong buntag, sa pamilya Lausa, sa pamilya Tuba, sa pamilya Bation, Laranjo, Vilan, Junson, Macabio, Amparado, good morning, no? Salamat. Sa pamilya Maghanoy, no? Sa pamilya Cañete, good morning, no? Sa pamilya Limpahan, sa pamilya Sige, good morning niyo diha, no? Salamat kaayo. Sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Clarin, no? Salamat kay ninyo diha kang Delma Gadela Bacod, kang Helen Acompañado, Evelyn de Gracia, kang Nanay Waning, kang Marifeg Julian Ladion, kang Don Miguel Nunez, siyang asawa si Ma'am Neri, good morning. Sa pamilya ni Kuya Luloy Lumakad, kang Jose Iga Jr. and family, kang Titunik ug Mamining Fasitaka and family, kang Nanay Grace Ann Pang-An and family, kang Ma'am Janice Sinilong, good morning. Kang Ma'am Evelyn Parides, Evelyn de Gracia, kang Tatay Boy ug Nanay Consing, good morning ninyo diha, no? Salamat kay sa inyong kanunay nga pagsunod ining programa. Sa mga tigpaminaw nato, no, bisan kun nihit usahay ang signal dinis Concepcion, labi na sa akong mga silingan dinis parokya, mga kauban kaning kamot dinhi, no? Mga kauban sa kumbento, salamat kay ninyo. Kang Marjan, kang Marlon, kang Christine, kang Jeric, no? Sa akong mamag papapod, no? Iuban ako. Aron makatabang, no, sa parokya. Salamat kayo sa mga silingan, labi na gyud sa mga kauban sa Parish Pastoral Council, kang Nanay Luisa Turmis, kang Ate Girlie Hinutan, kang Ma'am Elma Burungan, kang Ate Grace Aranas, kang Ate Josefina Rasunable and family, no? Sa pamilya Luquias, labi na gyud kang Ma'am Jonine Luquias ang ato ang PYL leader. Sa atuang pamilya Gayola, sa pamilya Singkuniege, good morning, no? Salamat kayo sa pamilya Baluyos, sa pamilya Lumakad, good morning. Kang Mayor Jesse Vinia, Merry Christmas ninyo diha, Mayor. Kang Board Member 1 ni Divinia, Uyuan, good morning. Sa ilang pamilya, yung mga anak, good morning ninyo. Sa itong mga SB members, pinanguluhan ni Ronel Montipon, salamat kaayo. Kaya itong miyaging Huwebes, iibitar ko nila sa ilahang year-end assessment o Christmas party, and I was lucky enough to be chosen, nga mahimong privileged enough, no, to be chosen as ilahang judge, no, sa ilahang table setting contest. And it was a blast, no. Grabe kayo gyud, no. Human sa pag-judge, no, sa mga table setting, kaon na yon ya. Ang kaon walay barrier, no, kanang balin-balhin na kag lamisa, mili kag mga pagkaon. Lami kayo nga espiritu sa pagsaulog sa Pasko, kining panaginambitay. Halag magisangko ang siko, ang importante nangabusog ang tanan og nalingaw, no, sa pagkaon ka. Pwedeng daghana kaayo. Salamat kaayo LGU Concepcion sa maong kasinatian sa pag-inambitay. Naandan to nila duha ka tuig lang milabay, no. First year nga tuig and karon ang ikaduha. Ilang gi-practice, no, nga matag December sa ilahang year-end evaluation ug assessment, mag-program sila nya, magkaon nya. Imbitado, no, tanan nga musuod sa gym. Pakanon yun, no. Salamat kaayo ninyo. Sa mga naasa sa pangdalaga o mga tigpaminaw po nato o mga dali na itong maduol, no, sa mga panahon nga nagkinahanglan ta dinis parokya, kang Mabilisel og Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ate Allen Go and family, kang Ate Che Yap and family, kang Kuya Ryan ug Ate Aging Oliveros and family, sa pamilya Alumbro, Abing, Estreliada, ikaw, Dohay Lungsod, Sumalpong, good morning, salamat kaayo ninyo. Sa akong mga kaparyentihan pod, no, labi na gyud sa pamilya Dominguez, pamilya Yamuta, sa pamilya Vinia, sa pamilya Langgam, good morning ninyo diha, no, salamat kaayo. Ug sa tanan nga karong adlaw nagsunod ining atong programa, usbon ko akong greetings. Merry Christmas and advance Happy New Year kaninyong tanan. Akong paghinaot kanining Pasko, mapuno ang inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, pamilya ug katilingban sa gugma ni Kristo nga magpakatawo aron pagtubos ug pagluwas sa kalibutan.
Hinaot pa ta. Mga igsoon na lang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios sa ngayan gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kanusang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab ubad sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.